event center. Daming Yan na yan. tao. Ang dami talaga. Turn right onto Shagrag Road, then turn right onto Chief Azoma Trail. Okay. Okay, thank you. Bakit? Hindi man lang chinek. Hindi, nakita na niya. Nakita niya. Nakita niya na. We're here in Kissimmee, Florida. Dito tayo sa Fiesta Mo sa USA with Ate Cora. Hi! Hello! It's super init. Hi! Super init. Florida. So yeah, sobrang okay daming na rin. nakapark. Nakapark kami doon sa dulo. And Ate Cha and Ate Melby. Pumasok na kami agad dito sa building kasi sobrang init sa labas. So pagpasok namin, ito yung hallway. Nandito yung information ng Bantay Bata at yung ticket para sa mga artista na si Maymay at saka si Paulo. At dahil 2 hours ang travel namin papunta sa location na to at another 2 hours na rin pauwi, so hindi na kami nagstay hanggang gabi para mapanood si Maymay at si Paulo. So halika, pasok tayo dito sa looban, sa center mismo para makita natin yung mga food vendors. Maraming klase ng food vendors at mga vendors na dry goods ng mga Filipino. Kasama na dyan ang LBC, Hari ng Padala. Yes, mga balikbayan box natin dyan. Mega love shoutout. At meron din nagbibenta ng mga barong Tagalog. Ano? Tampalan mo. Maricel Soriano. Hindi ka magkakalang sa kahit na sinong babae. Mga barong. Sinasakit nila ako. Alam ko bakit ang balik ng isa ako. Walking to the red carpet! Red carpet! Bahay kubo! May jeepney! At may saging! Ito talaga yung part na naganahan ako kasi may bomba, poso, at saka bahay kubo na nagbebenta, sari-sari store, at saka may puno ng saging. So dito nag-picture din kami at may ABS-CBN na nag-interview. So habang nasa introduction number pa lang yung mga pageant, mga candidates, at ini-interview ng ABS-CBN yung mga friendship ko, ito naman ako nag-ikot-ikot dito sa mga pagkain. Syempre, no? Hahantingin natin kung ano yung masarap na hindi natin naluluto. So ayan na nga, ito yung mga Filipino food na sobrang sarap, sobrang nakakatakam, at sobrang nakakabutas ng wallet. Yes, of course. Ganun talaga. Siyempre, dollars din ang bill dito. Dollars ang expenses dito. Malamang dollars din ang babayad natin dito. But anyway, food is life. So, we're happy to have it. Lalo na itong bibingka. Oh my God, ang sarap. At itong may sample din silang binibigay na for free. At ayan na nga, nakitikim na rin ako. Yung suma ng tinikman ko. At saka itong bibingka. Sobrang sarap nito i-partner sa kape sa umaga. So, yun nga, napabili na rin ako para dalahin ko sa bahay. Ang sarap niyan sa kape sa umaga. Tapos, napunta ako dito, Love the Philippines. Nagbibigay sila ng flyers at free condo daw sa Pilipinas. Napi ka mo kagad. So, nakansin ang pinalit. Host Philippine Performing Arts and Cultural Director. After namin nagsisigawan doon, ay naghanap na kami na makain at dito kami napunta. Mouth-watering na street foods, mga chicken feet. Mayaman sa collagen yan dyan. Pumili na kami para makabili. Okay, one more. Ate Jess!
Per category nga pala ang pageant. May kids, teens, and adults. Ito na nga, pictorial din kami ng mga Filipino friends. At may mga intermission cultural numbers din to entertain people. Pangalan? Hey guys, it's Gucci the Monkey, and I want you guys to know that we are here at FMSU with the beautiful Filipina pageant. and also I don't know. Melody. Yay! We on YouTube. Anong YouTube mo pa? Toy Stash TV. Toy Stash TV. Toy, laruan, saka stash, tinago, at telebisyon. Okay. Cooking, decorating, and volunteering. One more time, ladies and gentlemen, Miss St. Lucy, Ami Kenny. Our next contestant is Mrs. Hilda Victoria. Habang busy ang lahat, kakahiyawan, di namin napansin, ito pala si ate Eleanor, masama ng pakiramdam. Ayun, bigla siyang na-pass out. Nung paglingon niya, sabi niya, may pamaypay ka, binigyan ko agad. Tapos sabi niya, nagpapawis ako ng malamig. Ayun, naghanap na agad ako ng upuan na pwede siyang mag-rest para maging kalma yung pakiramdam niya. Kasi nga diabetic siya. Nakaugalian natin mga Filipino pag may nangangailangang tulong, emergency, talagang tinutulungan natin ang kapwa natin Filipino para maging okay, diba? 2023 winner of the Fiesta Mosa USA Mrs. category. I never dreamed I would have an opportunity as exciting as competing in a pageant for a cause. I'm honored to raise money for families and children in the Philippines. This is probably the most rewarding thing I've done in my life. It's great to know that Fiesta Mosa USA puts the people first and the money we raise goes to worthy causes. I first want to thank God for all my blessings. Thank you also to my family and friends, the PhilAm Society of the Treasure Coast, who's been there for me, especially Flor and Violi, who's the best PA ever. A special thanks goes to Tita Vera, who designed and made my lovely gowns. Without all of you, I would not have been successful. And finally, happy 15th anniversary to Fiesta Mosa USA 2024. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay Fiesta Mosa USA! That's her second runner-up. Mrs. St. Lucy, Ami Kenny. And now, Nag-i-enjoy po ba ang lahat dito? Congratulations po sa nanalo. Hindi ko naman pinabayaan si Ate Eleanor hanggang sa naging okay siya. Nung humingi siya ng candy or something sweet, mabuti meron akong baong candy sa bag ko. Ayun, na himas-himasan na rin siya kasi bumaba talaga yung sugar niya. Ayan, sinamahan din siya ni Ate Melinda at ni Ate Jessica and she's fine now. Who was a former vice president of the PhilAm organization and now a board of member of said organization. She loves cooking. Please, Queen Oviedo, Paula Wilson. Ayan, ang pruweba na tinodo na talaga ang suporta para sa dalawang candidate ng PSL, si Ate Tess at si Ate Amy. The funds for the Bantay Bata. We're just gonna have a picture of the three, and after that, Miss Lenny Hins, there we go. Miss Lenny Hins wants the presenter for the gift card. Ayan si Ate Jackie, ang sarap ng tawa niya. So, eto na yung chit-chat before kami magsipag-uwian at before mag-travel naman 2 hours pabalik sa PSL. Malakas na ulan pa naman way back, but it's okay. Ayan, nagpaalam na kami. Hindi na kami manonood ng artista. Uwi na tayo. Bahala na first time. At least masaya, diba? Ayun, nagpa-picture na rin kami kay Ate Tess at nag-ikot-ikot na rin bumili ng pampasalubong. Fashionable, but it's still Philippine-inspired. As you can see, she's wearing a skirt that is printed by the Muslim Philippines.
was also by the Tivoli tribes of the Philippines. Sobrang daming Filipino from different part ng USA at pinagsama dito. Kung nasa Pilipinas ka, hindi mo to pinapansin. Pero pagdating mo dito sa Amerika, sobrang napaka-expensive nitong souvenir na flag, mga t-shirt na flag. Sobrang importante dito.